Ang kwento ko pong ito, Sir Jess, ay maraming taon na ang lumipas. At ito'y patungkol sa mga kababalaghang nangyari sa aming lugar. Nasakop ng probinsya ng Sorsogon. Tubong Sorsogon po ako, Sir Jess. Pero kasalukuyan pong naririto kami ngayon ng aking pamilya sa Kalakhang, Maynila. At gusto ko pong itago niyo po ako sa pangalang Abner. Malayo po sa sentro o sa aming bayan ang aming lugar sa Sorsogon. Kung kaya't tahimik ang aming baryo, walang ibang pinagkakaabalahan ang mga taong naninirahan doon, kundi ang magpalaot at ang magsaka lamang. Tahimik, simple, at maaga pa lamang na siguro'y wala pang mga alas 6:30 ng gabi ay tulog na ang mga tao sa kani-kanilang mga kabayan. Hindi pa kasi uso noon ang mga cellphone o ang mga social media. Ngunit sinong mag-aakalang ang aming tahimik na baryo ay gigimbalin ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya. Mga pangyayaring misteryo at mahirap ipaliwanag. Dahil nauso sa aming baryo noon at naging bukang bibig ng lahat ng mga tao ang nilalang na gumagambala sa aming baryo. Tuwing sasapit na ang gabi at nataong kabilugan ng buwan, naging usap-usapan ng mga tao na mayroong gumagalang aswang sa aming baryo. Maging sa aming kadikit baryo na gabi-gabing pumipinsala sa aming mga kabaryo. At ito'y nagsimula nang sumampa sa aming lugar ang pamilya ni Tatang Rodolfo, ang nagpakilalang albularyo sa aming lahat, kasama ni Tatang Rodolfo na sumampa sa aming baryo ang kanyang 3 mga lalaking mga anak at ang kanyang asawang si Aling Perleta. Nang dumating ang kanilang pamilya sa aming baryo, ay nagtaka at kaming lahat ay nagduda sa kanilang pamilya dahil wala naman silang kamag-anak sa aming baryo. Wala silang kakilala doon. Ngunit nang sila'y tinanong ng aming kapitan kung bakit nila naisipang manirahan sa aming baryo, ay walang malinaw na maisagot si Tatang Rodolfo. Basta't ang sagot lamang nito ay, "Dito kasi kami dinala ng aming mga paa at dito namin gustong manirahan. Dahil bukod sa malayo sa bayan ay tahimik at parang ang sarap manirahan sa lugar na ito." Tinanong kaagad siya ng aming kapitan ng baryo na si Kapitan Dilpin kung saang bayan ba sila nanggaling at kung papaano at ano ang dahilan kung bakit sila nakarating sa aming baryo. At sumagot si Tatang Rodolfo, "Ang totoo, Kap, nagmula pa kami sa Visayas. At ang dahilan kung bakit kami umalis doon dahil sa masyadong magulo roon. Araw-araw may giyera na siyang naging dahilan ng matinding kagutom doon. At kung bakit kami nakarating dito, dahil dito kami dinala ng aming sinakyang bus doon sa inyong bayan." Tinanong ulit siya ng aming kapitan, "Kung ganoon ang ibig bang sabihin ay marami na kayong dinaanang mga baryo, hindi ba?" "Oo, Kap. Tama. Tama ka riyan. Pero dito namin gustong pumirmis at mamuhay ng tahimik." "Pero kaninong bahay kayo? Kaninong bahay kayo rito makikituloy? Wala naman kayong kakilala o mga kamag-anak dito, hindi ba?" Ang tanong pang muli ng aming kapitan sa kanya kung saan ay makikita sa likuran ni Tatang Rodolfo ang kanyang pamilya. "Kahit sa bundok na lamang, Kap. Doon na lamang kami magtatayo ng aming maliit na kubo. Total meron naman kaming tirang kwarta rito." Sige, pero tandaan nyo ito, Tatang Rodolfo. Hindi ba't yun ang pakilala mo sa amin kanina?" "Oo, Kap. Rodolfo ang aking pangalan." "Dito sa aming baryo, kahit sinong gustong manirahan dito ay walang problema sa amin yun. Tahimik itong aming baryo. Hindi siguro katulad ng inyong pinagmulang lugar na kagaya ng naikwento mo kanina. Kaya naman ay sana'y huwag kayong gagawa ng gulo rito sa aming baryo. Makakaasa ba kami?" Nangako ng paulit-ulit na susundin ni Tatang Rodolfo ang kahilingang yun ng aming kapitan. Tatang Rodolfo, meron sana akong itatanong sa'yo." "Ano yun, Kap?" "Ano palang laman niyang dala mong itim na bag? Ba't parang mabigat yan?" Ito ba?
Ito ay mga gamot. Mga gamot? Mga gamot ba kamo? At do'y pinagtapat ni Tatang Rodolfo. Kinakapitan, at sa mga tanod ng aming baryo, kabilang na nga sa mga tanod na naroon, ay ang aking amang hepe ng mga tanod na si Tay Miguel, na si Tatang Rodolfo ay isa palang manggagamot o isa siyang albularyo. Talaga ba? Ganoon ba, Tatang Rodolfo? E di mas maganda para kung sakaling may magkasakit na mga tao dito sa amin, ay narito kang makakatulong sa amin. Masayang pagkakasabi ng aming kapitan. Dahilan upang ito mismo ang nagsabi sa kanilang, doon sa kanyang kubo, katabi ng kanyang mismong lugaran sa bundok o sa paanan ng bundok, ay doon sila Tatang Rodolfo maninirahan, bagay na labis-labis na mga ipinagpasalamat ng pamilya ni Tatang Rodolfo. Alam mo, Tatang Rodolfo, ang totoo niyan ay mayroong tintanyag na isang albularyo dito sa aming kadigit baryo o doon sa kabilang baryo. Doon siya naninirahan sa kasunod baryo nitong aming baryo. Tinawag siyang tanyag dahil mahusay itong magpagaling sa lahat ng uri ng sakit, lalo na sa mga naengkanto na parang kinulam at inaswang. Kaya niyang magpagaling, kaya niyang pagalingin lahat ng yon, pero hindi siya tumatanggap ng bayad sa lahat ng napapagaling niya. Medyo mas matanda siya sa iyo ng kaunti, at siya'y si Tatang Baldo. Sumagot naman sa aming kapitan, ang matandang albularyong si Tatang Rodolfo. Katulad ng albularyong si Tatang Baldo, hindi rin daw ito nagpapabayad sa kanyang serbisyong manggamot sa kahit na anong klaseng sakit, na kahit pa ito'y isang ordinaryong sakit lamang o maging kagagawan ng masasamang nilalang. Kung kaya't natuwa ang aming kapitan sa kanya at sinabi niyang, kung magkaganoon, Tatang Rodolfo, welcome na welcome kayo ng pamilya mo rito sa aming baryo. Maraming salamat, Kapitan. At pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon, ay sinamahan ni Kapitan Delpin ang kanilang pamilyang sa kinapipistuhan ng kanyang pag-aaring kubong nakapwesto sa paanan ng bundok, malapit sa palayan. Sa paglipas ng mga araw ng paninirahan sa aming lugar ng pamilya ni Tatang Rodolfo, ay nakita naming maayos namang magkasama ang mga ito. Mababait at marunong makipagkapwa-tao ang kanilang pamilya, at katulad ng mga taong naninirahan sa aming baryo, ang kabundukan at ang karagatan ang kanilang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Marami ring napagaling sa mga iba't ibang uri ng mga karamdaman si Tatang Rodolfo. Mga taong lumalapit sa kanya upang magpagamot, at pinatunayan ng mga itong hindi niya ugaling maningil o magpabayad sa mga taong kanyang ginagamot at napapagaling gamit lamang ang mga dahon at mga ugat na nakalagay sa mga botelyang may lana. Magaling ring maghilot ang matanda, at ang mas hinangaan ng aming mga kabaryo sa kanya, ang kanyang mga inuusal na mga orasyones sa tuwing siya'y manggagamot, dahil napakabisa noon sa kanyang mga pasyente, mga orasyon o mga dasal na ayon pa kay Tatang Rodolfo ay mga salitang buhay na galing sa ating Panginoong Diyos at ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninunong mga manggagamot. At ayon pa sa kanya, alam niyo bang ang mga orasyong nalalaman ko ay hindi lamang ito mabisa sa panggagamot, kundi higit na mas mabisa ito sa pagpapalaya sa mga kampo ng demonyo, na katulad na lamang ng mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Ang seryosong pagkakasabi ng albularyo at walang bahid ng pagsisinungaling, dahilan upang matuwa ang kanyang mga pasyente, dahil sa mayroon ng taong katulad ni Tatang Rodolfo ang makakatulong sa aming lahat kung sakaling mayroon bang gagambala sa aming baryo na mga aswang. Sa patuloy pang paglipas ng mga araw ng paninirahan sa aming baryo ng kanilang pamilya, ay mas lalo pa ngang nakilala ng mga tao sa aming baryo ang pagiging mabuting mga tao ng kanilang pamilya, hanggang sa mayroon nang kumakalat na mga balitang galing sa mga naninirahan mga tao sa aming karatig baryo na ang mga tao ro'y gabi-gabing inaaswang
ng mga kampo ng dilim. Isang nilalang raw na mayroong maitim na pangangatawan at parang kumikintab ito sa pagkaitim. Dahil sa parang ito'y pinahiran ng mantika o ng lana, ang kanyang buong katawan, dalawang mga namimilugang mga mata at nagbabaga, matutulis na mga pangil at mga kuko at kukong mahahaba at maging ang kanyang tila. Yun ang pagkakalarawan ng isang saksi sa nasabing baryo at siya'y pinangalanang si Mang Emong. At ito ay kanyang pinatutuhanang totoong may aswang sa kanilang baryo. At ito'y nakapangbiktima na raw ng 3 buntis. Paano mo nasabing aswang Emong ang bumiktima? Sa 3 sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina, ang tanong ng aming kapitan kay Mang Emong nang ito'y pumaroon sa aming baryo upang pumisita kay Mang Digong na kanyang nakababatang kapatid at naninirahan si Mang Digong sa aming baryo. Dahil Kap, ang mga aswang na ito ang siyang dahilan ng pagkawala ng mga sanggol. Ano? Totoo ba yan, Emong? Oo, Kap. At nalusaw o yun bang nawala raw ang sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga ina? Ang nangyari sa unang buntis sa aming baryo na naging biktima ng aswang na nakita ko ay siya ring nangyari sa sanggol sa 2 pang mga inang buntis at inaswang. Ha? Totoo ba yan, Emong? O baka naman yan ay gawa-gawa mo lang? Ang sabi ng isang tanod sa kanya. Oo, totoo yun. Hindi lang ako gumagawa ng kwento. Kahit ngayon mismo, pumunta kayo sa aming baryo at magtanong-tanong kayo roon. Hanapin niyo ang mga biniktima ng aswang dahil iisa ang kanilang isasagot sa inyo. Dahil sa iisa ang kanilang naranasan. At heto pa, bago raw mangyaring tuguin ng kanilang mga asawang buntes, ay nakaramdam daw sila ng mga kakaiba sa labas ng kanilang bahay. Gabi yun, at napakalinsangan raw. Nakaamoy raw sila ng malansang amoy at mga yabag sa lapas. At maging sa mismong bubungan ng kanilang bahay. At kinaumagahan yun. Panggising ng mga ito, wala nang sanggol, dinugo na ang kanilang mga asawang buntes. Ang mahaba-haba pang paliwanag ni Mang Emong sa aming kapitan at talagang mapapaniwala ka sa kanya dahil sa ekspresyon ng kanyang itsura. Seryoso ito kung magkwento. Ano Emong? Ang ginawang hakbang ng kanilang mga asawa nang matapos na aswangin ang mga sanggol sa sinapupunan ng kanilang mga misis. Ang ginawa nila Kap ay lumapit sila sa doktor at doon na kumpirmang wala na nga ng sanggol na nausaw na rito. At pagkagaling nila sa doktor ay dumiretso kaagad ang mga ito sa kadikit baryo. Kadikit baryo nyo? Ha? At bakit? Ano pa, hindi sila kumbinsido sa sinabi ng doktor. Nag-second option sila. Lumapit sila sa bantog ng manggagamot o albularyong sa inyong kadikit baryo kay Tatang Baldo. At do'y kinumpirma ni Tatang Baldo matapos niyang pinulusuhan at tinawas ang mga misis na nabiktima ng aswang na ang mga ito nga'y inaswang. Kinuha raw ng aswang ang kanilang sanggol at kinain. Alam niyo ba kung ano pa ang dagdag na pagkakasabi ng tanlag na albularyo? Ha? Mangtas daw ang aswang na ito at magaling magbalat kayo. Magbalat kayo ba? Yun bang akala mo'y santo? Napakabait matulungin, pero yun pala isang mangtas na aswang. At ayon pa kay Tatang Baldo, may kakayahan raw itong mangopya ng uwangis o hitsura ng ibang tao. Sige, yan ang muna kayo, Kap. At magkagabi na pala. Uuwi pa ako sa aming baryo. Sige, Emong, mag-ingat ka. Salamat, Kap. At upang matiyak na totoo nga ang mga sinabi ni Mang Emong, ay sinadya kaagad ng aming kapitan at ng mga tanod kasama si Tay Miguel na siyang hepe ng mga tanod ang kabilang baryo. At dumiretso kaagad sila sa bahay ng kapitan ng nasabing baryo at do'y sinabi nito sa kanilang totoong lahat ang mga sinabi ni Mang Emong at dagdag pa nito'y Nangunay, nangalagang mga hayop ang binibiktima ng hinihinalang aswang na ito. Mga kambing, mga alagang mga manok. Natatagpuan ang mga hayop na itong wasak na ang mga tiyan. Nawawala ang mga lamang loob, bali ang leeg. Pero nahinto yun. At para pang nagpahinga ang mga ito,
ng mga siguro 1 o 2 linggo lamang. Tapos yun, nahinto ang pagpatay sa mga hayop. Pero 3 mga nagtatalang tao naman ang biniktima. Ang sagot sa kanila na nasabing kapitan ng baryo. Kapitan del Mundo, ano bang aksyon o mga hakbang ang ginawa nyo ng mga tanod mo patungkol sa mga pangyayaring ito o ng mga problemang ito ng inyong baryo? Tanong ng aming kapitan. Tinipon ko ang aking mga tanod at sinabi ko't ipinag-utos kasama ang aking sarili na gabi-gabi kaming magroronda at magpapalit-palitan. Mayroon ding ibang mga residenteng mga kalalakihang gustong sumama sa ronda. At isa na nga doon ay ang taong nagkwento sa inyo tungkol sa nangyaring misteryo rito. Ang taong nakakita sa nilalang na yon nang kami ay magronda. Ang tinutukoy mo ba ay si Imong? Oo, Kapitan Delpene, siya nga. At anong mga armas bilang pamproteksyon sa inyong sarili at bilang pamuksa na rin sa aswang ang dala nyo? Sa akin, Kapitan Delpene, ay ang aking lesensyadong baril. Sa mga tanod ko'y mga bugakay, yung mga matutulos na mga kawayan, ang dulo at mga itak. May mga tig-iisang dalang di bataryang flashlight rin kami. Mabuti kung ganoon, Kapitan del Mundo. Kap, sa tingin mo, isa lang ba ang aswang o marami sila? At sa tingin mo kailan pa ito nangyari? Nagsimula? Sa tingin ko, Kapitan Delpene, hihigit na ito. Hihigit ito sa 2 o maaaring isa silang pamilya. At sa tingin ko'y noong nakaraang buwan pa silang nagsimulang umatake. Ganoon ba, Kap? Yung tahanan ng mga biniktima, Kapitan del Mundo, sinuri niyo ba kung mayroon bang kahina-hinalang nangyari o nagbago? Oo, dahil saya ng una naming ginawang hakbang. Ang bubong, tapat mismo ng hinihigaan ng buntis ay parang hinawi. May maliit na butas at kasya lamang ang 2 o 3 pinagdikit na mga daliri ng tao. At ganoon rin ang aming nakita sa bumungan ng bahay ng 2 at 3 naging biktima. Kung ganoon, Kap, kung pagbabasihan ng mga impormasyong sinabi mo sa amin, ay posibleng aswang nga ang ng biktima sa kanila. Sige, Kapitan del Mundo, salamat sa oras. Babalik na kami sa aming baryo. Upang makapaghanda kami, kinakailangang maihanda ko ang aking mga nasasakupan. Maipaalam ko sa kanila ang naging pangyayari rito sa inyo. Mahirap na dahil hindi natin alam na baka sa susunod ay sa aming lugar naman ito umatake at magsabog ng lagim. Sige, Kapitan Delpene, mas mainam yang iyong naisip para sa kapakanan ng iyong mga nasasakupan. Pagkarating ng aming kapitan sa aming baryo, ayun nga ang kanyang ginawa. Inipon niya kaming lahat na kanyang mga kabaryo at kami ay kanyang pinag-iingat. At ng mismong gabing yon ay pinag-utos niya sa mga tanod na mag-umpisa ng magronda, magpalit-palitan ng mga tanod. Kasama mismo sa pagroronda si Kapitan Delpene. Nagpatuloy pa ang pamimiktima ng kampo ng dilim sa karatig baryo o sa mismong baryo ni Mang Emong. At hindi lamang mga buntis ang binibiktima ng mga aswang, kundi maging matatanda o mga batang may mga sakit. Dinuduno ng mga aswang sa gabi ang mga ito. At namamatay na lamang ang mga ito. Ipinagbigay alam na ito ng kapitan sa sentro, sa mga pulis. Ngunit hindi naniwala ang mga ito. Ngunit ang ipinagtataka ng aming kapitan ay halos lahat ng mga nabibiktima ng mga aswang ayon kay Mang Emong ay nanggagaling ang mga ito kay Tatang Baldo, ang albularyong bantog sa aming kadikit baryo. Bakit hindi sila napagaling ni Tatang Baldo? Bakit namamatay sila? Kasi Kap, ang sagot ni Tatang Baldo, malakas daw ang mga aswang. Kahit anong pangontra raw ang kanyang ibigay sa mga pasyente niyang nabiktima, nagkaagawan pa rin niya itong kontrahin. Ganoon ba? So ang ibig sabihin ipaiwatig ni Tatang Baldo ay mas makapangyarihan pa sa kanya kaysa sa kanya ang mga aswang na yun. Ang aswang na yun o mga aswang na yun dahil hindi umipikto sa mga ito ang kanyang ibinibigay ng mga pangontra. Siguro, Kap. Bakit kasi hindi nila subukang magpagamot kay Tatang Rodolfo? Baka siya may magawa siyang paraan laban sa
mapaminsalang nilalang o mga nilalang na ito. Ang solusyon nito ay Miguel kung saan na hindi na rin nito mapakali sa sitwasyong kinakaharap ng aming karatig baryo. Tama ka, Hepe. Michael, mamayang hapon, bibisitahin ko sa kanilang kubo si Tatang Rodolfo. Baka may magawa siya para mahinto na ang kapamalagang nangyayari at mangyayari pa sa inyong baryo, Emong. Hindi pa pwedeng magpatuloy pa ito dahil tiyak darating ang panahong itong tahimik naming baryo na naman ang kanilang gambalain. Tama ka riyan, Kap. At yun nga ang ginawa ng aming kapitan. Binisita niya kinahaponan ng mismong araw na yon ang pamilya ni Tatang Rodolfo. At nataon pang mayroon pa itong mga pasyente. Sandali lang muna at kakausapin ko lang saglit si Kapitan Delpin. Ang sabi nito sa kanyang mga nakapila at mga nakaabang ng magpapagamot sa kanya. Kap, anong sadya mo't naparito ka? Tatang Rodolfo, mamaya po. Pagkatapos mong manggamot, ay may pag-uusapan po tayong importante. Napaka-importante po. Ganoon ba, Kap? Sige, hintayin mo na lang ako rito. Anak, Lauro. Bakit po, Itay? Pumunta ka sa likuran ng ating kubo, sa kusina. Ipagtimpla mo ng mainit na kape si Kapitan at bigyan mo rin siya ng nilagang kamote. Sige po, Itay. Maraming salamat po, Tatang Rodolfo. Sobrang saya ang nararamdaman ni Kapitan Delpin habang siya'y nagkakape at pinapanood niya ang mga pasyenteng nagpapagamot kay Tatang Rodolfo. Totoo ngang ikaw ay hulog ng langit dito sa aming baryo, Tatang Rodolfo. Kayo ng inyong pamilya, marami ka nang napagaling at ramdam ko ang inyong pagiging mga totoong mga tao sa inyong kapwa. Hay, pasensya na, Tatang Rodolfo. Dahil sa ang totoo ay pinagdudahan ko ang inyong pamilya noong unang sampan niyo rito sa amin. Pinagdudahan ko kayo ng masama. Nagkamali pala ako. Nagkakamali pala ako noon. Ang sabi ni Kapitan Delpin sa kanyang sarili. At pagkatapos na makapanggamot ni Tatang Rodolfo, ay do'y sinabing lahat ng aming kapitan ang kanyang mga importanteng sasabihin at ang kababalaghang nangyari sa baryo ni Lamang Imong. May paraan po ba kayong alam upang mapigil ang pamiminsala ng mga nilalang sa nasabing baryo, Tatang Rodolfo, bago pa sila mismo minsala dito sa ating baryo? Meron, Kap. May maitutulong ako. Pero, kinakailangan ko munang gumawa ng ritual mamayang gabi upang malaman ko kung sino sila at mapag-aralan ko na rin kung ano ang pwede kong ipangontra sa kanila. Totoo po ba yan, Tatang Rodolfo? Oo, Kap. Bukas ng hapon, muli kang pumarito at malalaman mo na kung ano ang aking gagawin at ating gagawin o ang ating magagawa. Sige po, Tatang Rodolfo. At maraming salamat po. At nang kinagabihan, ay gumawa ng kakaibang ritual si Tatang Rodolfo. Ritual bilang isang albularyo. At do'y natukoy niya sa pinaghahalong tubig at langis na kanyang inasalan ng mga orasyon at kanyang pinataka ng luha ng kandila. Ang isang imahe ng isang nilalang, isang maitim na nilalang. At kanya ring natukoy na ito ay isa ring taong tulad niya. Ikaw pala ang namimiktima sa baryong yun. Isang mapagpanggap na nilalang.